Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right on time, pleasant gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat ng mga kailangan puntahan dito sa Japan. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumapatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Sika Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan at nasusubaybayan pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi
Dito po sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Siyempre po ang ating palatuntunan ay sabayang napapanood sa buong mundo sa pamamagitan po ng ating live streaming sa FB. At siyempre sa gawing kanan ng ating live stream, meron po tayong chatroom. Maaari po kayo mag-type ng inyong reaksyon. Babasahin po natin yan sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Sa mga nais po namang tumawag dito po sa ating himpilan, ng numero po ay 0915-7070625 para po sa inyong mga reaksyon. Pwede po kayong mag-text ng inyong mga saloobin, ho. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Umpisa na po ng takutan. At unang dumanas po ng pananakot itong artista, celebrity na si Liza Soberano. Siya po ay tinakot ng isang pinagbantaan ng isang general ng Armed Forces of the Philippines pa ba yan? Sabi ho ni Senador Lacson kay Senate President Soto, hindi mo pwedeng ipalagay na ang regularity doon po sa 20 billion na pinalitan nagkaroon ng singit doon po sa 2021 budget. At nabuko ang isang mambabatas, mga kaibigan, sa Kamara na planong maglagay ng illegal insertion. Magsingit, booking. Alam nyo kung magkano singit ng damuho? 4.7 billion sa budget. Meron din pong natuklasan na tigi-1 milyon para sa 42 kongresista. Tigi-1 milyon, dagdag yun, ha? Ipinababasura po itong retirement age requirements sa Philippine Retirement Authority. Sa iniimbestiga ang katiwalian naman, mga kaibigan, ng grupong Pastillas Gang sa Bureau of Immigration. Ang immigration daw ay nagsumiti ng report, sarili nilang fact-finding probe, sarili nilang investigasyon, kanya-kanya ng investigasyon, ano po. Pag sumabit ka, imbestigahan mo yung sarili mo. Ganun yun eh. Nahuli kang nagnakaw ba, imbestigahan mo yung sarili mo, nagnakaw ka. Ganyan pala, no? At meron daw ito mga koneksyon sa ombudsman na ayon naman dito sa mga hudas na ito, iimbestigahan daw nila kung sino yung kahututan dila.
kakutsaba doon sa ombudsman itong mastermind ng mga mastermind diyan po sa Pastillas de Leche Gang. Ang isang kahindik-hindik na balita mukhang suportado na. Ano kaya masasabi ninyo dito Mukhang aprobado na ho kay Pope ang tinatawag na same-sex marriage. Ano kaya magiging epekto niyan dito po sa ating bansa? Si Kapersi Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Bueno mga kaibigan, ito ho ang balita. Si Liza Soberano, kilala niya, maganda yan di ba? Celebrity, sikat na artista. Pinagbantaan ng isang general na nagsabi na baka matulad siya doon sa tawag mo doon, yung nangyari daw sa isang aktivista na si Josephine Jo Lapira, 22 anyos na estudyante ng UP, mga kaibigan, na napatay po sa engkwentro sa pagitan ng government troops at mga hinihinalang miyembro daw ng New People's Army sa Nasugbu, Batangas noong 2017. Naku, paanong naisip ni Parladi yun? Yan ang hirap Who will police the police? Diba may kasabihan tayo, who will police the police? Paano pag ang pulis o kaya otoridad na ang lumalabag sa batas, tahasan, at gumagawa na ng mga labag sa batas? Yung pananalita, meron pananalitang labag sa batas, di ba? Mga kaibigan sino ang huhuli sa kanila? Ang sagot naman nila dyan, what are we in power for? What are we in power for? 4 o'clock. Parang when it rains, it's pour. Naku po, mga kaibigan, ito ho ang balita ngayon, mainit na pinag-uusapan po ito. Isang senior military general, sabi ko na sa inyo, nung simula ito, di ba, nagsalita ng laban sa China ito? Sabi ko, ano sabi natin? Nako, hindi agad ako maniniwala. Bagamat, nung nagsalita siya laban sa pananakop ng inchik dito sa Pilipinas, mga kaibigan, sa mga teritoryo ng Pilipinas, abay, pinalakpakan natin, pero anong sabi natin, may pasubali Ang sabi ko, mahirap nang magtiwala ngayon di ba? Mahirap nang maglagak ng tiwala dito sa mga nasa gobyerno natin ngayon. Ganyan na wala ang kredibilidad ng gobyerno Kasi po, madalas tayong nabibigo, hindi ba? Kapag may gumawa ng mabuti, na-overwhelm tayo na nadadaig tayo ng ating paghanga, hindi ba? Ang ating sarili. At dahil sa sobrang paghanga, mga kaibigan, dadating yung oras, pagsisisihan mo yung paghanga mo. Ito na nga po nangyari. Isang military general ang nagsabi dito kay Liza Soberano sa pamamagitan ng kanyang post sa social media na bawiin ang suporta nito sa grupo ng mga kababaihan na ang organisasyon po ay tinatawag na Gabriela.
at binalaan na siya ay matutulad, na mapatay doon po sa nabanggit natin kanina na isang aktivista na si Josephine Jo Lapira, 22 anyos. Teka muna, paano itong naisip ito nitong general na ito? At inilagay niya ito sa kanyang Facebook page. O doon sa Facebook page ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ayan po mga kaibigan. Anong pumasok sa utak nitong general na ito, mga kaibigan, para sabihin niya yan? Sipin mo yan, tahasan. Walang gatol. At kanina parang idinidepensa niya pa eh. Yung ginawa niyang pananakot o imbes na ipaliwanag niya na medyo nagkamali lang ng siguro kayo ng interpretasyon, hindi ba? Pero mahirap magkamali ng interpretasyon dun sa mga wordings na kanyang ginamit na talagang ito ay maituturing mong pananakot, derechahang pananakot dito sa isang celebrity. At hindi lang pala si Liza Soberano ang kanyang pinagbantaan, kundi pati yung Miss Universe natin na si Catriona Gray, mga kaibigan. Arang ang tingin nila sa mga taong ito ay mga kuwan daw, mga terorista. Sipin mo, MPA. Meron daw po palang isang okasyon yata na naanyayahan si Liza Soberano bilang tagapagsalita. At yun ay okasyon ng grupong Gabriela. Abay, kailan pa naging masama yung magtalumpati ka doon sa harap ng grupo ng mga organisasyon o kaya mga organisasyon. At saka nakalimutan yata nitong general na ito ang batas. Alam mo ninyo, wala namang wala namang kasi itinuturing nga na ito'y mga leftist, hindi ba? Ito mga organisasyon na yan. Nandun na tayo, leftist sila. Alam nyo, ang nakakasama, kaya dumadami tuloy yung mga ganyan, mga kaibigan. Dahil na rin sa gobyerno eh. Gobyerno ang nagtutulak sa kanila dyan mga kaibigan eh. Hindi ba? Kaya yung mga yan, sinasabi nila na dumadami raw yung bilang, maraming nare-recruit. Paano hindi sisimpatya yan kung ang pamamalakad ng gobyerno hindi naman tama? Hindi ba? Unang-una, nakalimutan yata ni Parlade na ang ideology ng komunista dito sa Pilipinas illegal. Mga kaibigan, hindi naman illegal yan eh. Ang illegal dito, yung ikaw humawak ng armas at lumabang ka sa pamahalaan. Bakit? Lumabang ba sa pamahalaan nitong si Liza Soberano? Ano ba pangalan? Soberano, mga kaibigan. At saka si Catriona Gray. Ano ba yan? Mga terorista ba yan? Abay, hindi masama eh. Alam mo kung bakit hindi masama yan? May batas na kumikilala sa kanilang ideology. Malaya kang makapamili ng paniwala mo. Katulad ko. Ako hindi ako naniniwala sa ipinaglalaban niyang mga yan Sa katotohanan lang mga kaibigan. Pero wala tayong magagawa kundi dapat lang nating igalang. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung komunismo, kailanman di magtatagumpay dito sa Pilipinas yan Maaring makapag-recruit sila. Pero hindi naman magtatagumpay yan Alam niyo kung bakit?
ang nakakasama dyan, ang nakababahala dyan, dahil sa ginagawa nila, maaring marami pa ang sumimpatya tuloy. Di ba? Dahil sa ginagawa nitong mga ganitong klase ng tao na nasa Armed Forces of the Philippines. Galit pala kayo sa komunista. Ba't hindi kayo galit? Hindi nyo ipaglaban ng Pilipinas laban sa China. Di ba? Na sumasakop sa ating bansa ngayon. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ang sabi niya, she is merely supporting advocacy. Siya ay sumusuporta lamang sa advokasya ng mga kababaihan o karapatan ng mga kababaihan. Yun naman talaga di ba? Alam nga namang yung babae hindi sumuporta sa mga adhikain para sa karapatan ng mga kababaihan. Sino inaasahan mo sumuporta ron? Yung mga bading, tsaka tomboy. Di ba? Ngayon, may sarili ng organisasyon yun Di ba? Yung LGBT. Ang sabi pa ni Parlade, ito basahin natin. She has to be protected. Kailangan daw siya maprotektahan. In the exercise of her rights, sa kanyang karapatan. Is she an NPA? No. Of course not. Not yet. Paano mo nasabing not yet? Ibig mo sabihin later on, magiging NPA na siya. Hindi ko mo nakahalubilo mo yung mga tao o kaya naniniwala ka sa pinaglalaban, hindi naman lahat ng pinaglalaban nila pinaniniwalaan mo Katulad niyan Ito, bigyan ko kayong halimbawa. Yung mga damong nagrarally, di ba? Na mga kaliwa. Walang, ginawa yan kundi mag-rally sa embassy ng Amerika. Di ba? Yung, kalabanin ng Amerika. Pero, kayo ba nakabalita na sila nag-rally laban sa China? Hindi ba? Di ba hindi? Nilalabanan nila dahil nakikialam. Pero yung pananakop ng China sa Pilipinas, hindi nila pinaglalaban. Di ba? Ngayon, ito hong mga kaliwa na ito, sabi ko nga, meron din naman silang silbi. Halimbawa, pag kami issue tungkol laban sa Meralco, laban sa tubig, di ba? Yung pagsasamantala ng Meralco sa sambayan ng Pilipino. Doon meron silang meron silang pakinabang Yung bang ginagawa nila, ginagawa ng gobyerno? Hindi nga Bakit? Kasi yung gobyerno tsaka yung mga oligarch magkakakampi. Walang pakialaman sa kwarta Mga kaibigan, walang pakialaman yan dahil pare-pareho silang nagsasamantala sa publiko. Pero doon, kayo ba, tatanungin ko kayo, sino sa inyo ang hindi naniniwala at hindi nakikinabang? Pati sila nakikinabang, di ba? Kasi sila man nagbabayad din ng kuryente. Maliban na lang, kung pati kuryente nila sa bahay, pinapapasa nila sa taong bayan sa pamamagitan ng pera ng gobyerno. Di ba? Sino sa atin ang hindi nakikinabang kapag nagrarally ang mga kaliwa? Di ba? Laban sa pag-aabuso, pagsasamantala, pagnanakaw ng Meralco. Di ba lahat tayo? Pati sila. Pati pamilya nila. Nakikinabang. Bakit? Ito mga makukulit Di ba?
yan lang ang may lakas ng loob na kulitin yung yung ating Energy Regulatory Board, ang pamahalaan, at saka ang Meralco, laban sa pag-abuso. Hindi ba? Mabuti pa nga sila. Pagka ganong sitwasyon, kako, yun, pabor ako doon. Pero yung ibang, yung armadong pakikibaka, hindi naman kailangan armadong pakikibaka sa inyo eh. Di ba? Yun. Pero sila, meron talagang, di ba, may mga MPA nga, di ba? Nakapagtataka, ang ideology niyang MPA, komunismo. Pero nakapagtataka, hindi sila galit sa China. Pareho sila. Parehong hindi galit sa China yan, yung military, yung Armed Forces of the Philippines natin, at saka yung MPA, parehong hindi galit sa China yan. Di ba? Doon wala silang silbi. Kaya paano mong makukumbinsi ang publiko? Unang-una, malimit natin sinasabi, tayo ang nabansagan na the only Christian country in Asia. Kaya, yung komunismo, napakalabo niya na magtagumpay dito sa Pilipinas. Sapagkat, yung komunismo, bawal ang relihiyon dyan eh. Di ba yun ang sinasabi natin? Kaya nga yung China, may isang lugar doon, di ba, pinagpapapatay na yata yung mga Muslim. Isang lugar sa China, puro mga Muslim. Ginigipit, pinapatay. Mga kaibigan, para itigil na yung kanilang religious belief, religious practice. May mga balita pa nga na sinusunog dyan yung mga, mga religious buildings eh. Mga simbahan. Sinusunog dyan sa China, mga kaibigan. Sapagkat, ang ideology nila ay komunismo. At sa komunismo, yung relihiyon, lason yan. Hindi magtatagumpay dito yan. Pero, wala kayong pakialam kung yung tao, meron siyang paniwala, nakamukha nung paniwala. Hindi naman tayo lahat. Katulad ngayon, sa panahon natin ngayon, gaano karami ang mamamayan na hindi namang supportive dyan o sympathizer ng mga lefties, lalo na ng MPA. Kasi, katulad ko, ako, peace-loving citizen ako eh. Ayoko ng gulo eh. Di ba? Gaano karami yung katulad natin na peace-loving citizen, mga kaibigan, ang ganap na o lubusang naniniwala sa armed forces natin ngayon. Meron pa ba? Kukunti na lang. Nangangahulugan ba yun kapag hindi ka naganap na naniniwala sa Armed Forces of the Philippines? Nangangahulugan ba sympathizer ka ng komunista o ng mga terorista? Ayaw nga natin yan eh. Natatakot tayo dyan eh. Di ba? Meron silang gustong gawin. Kaya nila ginagawa itong mga pananakot na ito, meron silang pinaplano para katakutan na sila at wala nang kumibo. Bakit ang tao ngayon, katulad natin, ako, tatapatin ko kayo, nung minsan pinagmumura nung magkakapatid yung isang general na retired, abay sa galit ko eh, doon sa ginawa rin sa general eh, gumawa ako ng Facebook account eh. Facebook page. Ang pangalan, Support Our Soldiers. Katulad ko, kasi tatay ko sundalo eh. Nung araw eh. Korean War veteran ang tatay ko. Ang mga tsuhin ko, nagsilbi sa military. Marami akong kamag-anak na nagsilbi sa military. Mga kaibigan. Pero ngayon,
ang dahilan kung bakit ang tao nawawala na ng tiwala. Hindi nyo ba alam na dito sa administrasyong ito, iisa na lang sana ang inaasahan natin? Sino? Yan sanang Armed Forces of the Philippines. Kasi nga, ang mandato niyan, pwede lamang silang sumunod sa legal na utos sa kanila. Hindi sila pwedeng sumunod sa anumang utos sa kanila na iligal. Pero sa takbo ng mga pangyayari, nakikita natin ngayon, naniniwala ako na ang karamihan ngayon sa mga Pilipino hindi na nagtitiwala sa Armed Forces of the Philippines. Bakit? Yan pa magpapahamak sa atin eh. Paano natin nasabi yan? Wala na ho eh. Yung kanilang tungkulin na ipagtanggol ang bansa at mamamayan laban sa anumang pananakop, ginagampanan ba nila yun? Di ba inutusan sila? Huwag kayong pupunta riyan ha. Diyan sa sa lugar na teritoryo natin pero sinasakop ng China. Huwag kayong magpatrolya, ayaw. Hindi ba illegal yun? Sumunod ba sila o hindi? Sumunod sila, di ba? Sila, kayo nga ang nagpapahamak sa bansa natin eh. Isipin ninyo yan yung mga kampo ng military sa buong bansa. Ultimo yung Camp Aguinaldo. Akalain mo, pinayagan nila na pagtayuan ng communications facilities ng China. Mga kaibigan. Samantalang nakikita ninyo ang ibang mga bansa, lahat ay nag-iingat na. Lahat ng klaseng pag-iingat laban sa ginagawang kahayupan ng China. Mga kaibigan, ultimo mga estudyante ayaw nang papasukin. Katulad sa Japan, hindi na sila tatanggap ng estudyante. Bakit? Ito'y pagkatapos na mapaghuhuli sa Amerika yung mga estudyante na ang pakay pala talaga nun, paniniktik, pangangalap ng impormasyon kung paano nila mapapabagsak ang Amerika. Napakalaking bansa niyan. Sipin niya. Kaya ang Japan, at sigurado, may mga susunod pa dyan na bansa. Sa Canada, ganun din di ba? Ang Japan, di ba kamakailan merong inilabas na pahayag na hindi na muna sila magpapapasok na ng mga estudyante na dayuhan. Kasi ang China pwedeng gumamit ng ibang tao yan Lalo kung ang tao kukunin nila sa Pilipinas, ang daming taksil sa bansa natin ngayon. Ang daming traidor sa sarili nilang bansa ngayon. Kaya hindi man sila i-single out mo man ang China, huwag mo papapasukin yan na estudyante dito. Pagbawal mo. Ano gagawin niya? Madaling-madali Kukuha ko ng mga Pilipinong taksil sa bayan nila. Yung mga traidor sa bayan nila. Babayaran ko lang yan. Yan ang gagamitin ko para kumalap ng impormasyon. O kaya, hindi po pwede yan Hindi ba? Meron tayong mga hindi dapat na ipinapaalam. Kung sa publiko nga, hindi mo dapat ipaalam Basta't involving national security. Di ba? Ginagamit ko pang example dito. Yung aming ipinanalong kaso nung araw. Tungkol sa access to public records ng mamamayan dahil dun sa kasong yon niliwanag ng Korte Suprema. Tama kami sa aming
ipinaglaban. Gusto naming makakuha ng dokumento sa GSIS. Listahan ng mga pangalan ng mga assemblyman sa panahon ni dating Pangulong Marcos na pag-upo ni bago ang snap election ay nakautang sa GSIS. Ayaw kaming bigyan ng GSIS ng kopya. Kaya ang ginawa namin, dumulog kami sa Korte Suprema sa pangunguna ni Attorney Rick Balmonte, isa ring radio commentator. Marami kami ron. May newspaper man, pero mas marami kaming commentator doon. Ako pinakabata, si Kauding Bartolome, si Waldy Carbonel. Mga kaibigan, pagkatapos ng 3 taon, humingi kami ng mandamos sa Korte Suprema at pinaburang kami. Naglabas ng mandamos ang Korte Suprema, inuutusan ang GSIS na ilabas ang dokumento sapagkat yan ay karapatan ng mamamayan, lalo na, sabi ng Korte Suprema, ang mga media practitioner, sapagkat yan ay kailangan nila sa pagtupad ng kanilang tungkulin bilang mga mamamahayag. Niliwanag ng Korte Suprema yan. Pero, merong pasubali doon sa desisyon na yon. Niliwanag din yon ng Korte Suprema. Ano ang pasubali doon? Lahat ng dokumento pwedeng magkaroon ng karapatan ang mamamayan at ang mga nasa media. Mga kaibigan, pero ang pasubali, hindi pwede o maliban sa mga dokumento na merong kinalaman sa national security. Kita ninyo? Ito hindi. Di ba? May mga, meron talagang hindi pwedeng sa publiko. Di ba? Na mga lihim na dapat military lang at mga nasa gobyerno lang ang nakakaalam. Mga kaibigan, ito hindi. Kakaiba na ngayon ng military. Baliktad na ho. Kung hindi ako nagkakamali, kayo na yung komunista ngayon Kasi lahat ng ginagawa ng komunista sa China, yun ang gusto ninyong gawin dito Tapos binabaliktad nyo. Ang terorista, yung mga artista. Basta nagtanggol sa karapatan ng tao, nagtanggol sa karapatan ng mga kababaihan, binabansagan ninyong terorista o red tagging kung tawagin ngayon, di ba? Ang red, di ba, komunist yan? Mga kaibigan, babansagan ka ang komunista. Hindi ko lang napanood ng buo kanina Siguro, baka bukas, nasa pahayagan na yan, meron ng mga nagsasalita ngayon abogado tungkol dun sa implementing rules and regulation na inilabas ng pamahalaan sa pangunguna ng Department of Justice. Isipin mo, mere suspicion daw. Pwede ka nang kasuhan ng rebellion o ng terrorism. Mga kaibigan, kanino nyo ikakaso yung terorismo sa Pilipino? Hindi naman Pilipino ang mga terorismo. Ang terorismo nandun sa Mindanao. Ano ginawa nyo? Di ba binigyan nyo ng autonomy? Di ba ng Bangsamoro Law? Pagkatapos ang gagawin yung terorista, yung mga peace-loving citizen.
yung mga law-abiding citizen na nag-e-exercise ng kanilang constitutional right. Na kung tawagin natin freedom of expression. Ito ang terorista. Kung talagang tatapusin yung terorista, bakit marami pang rebelde sa Mindanao? Di ba? Ba't hindi natatapos? Ang hirap Gusto raw nila, ito, ganda ng pangalan ng National Task Force to End Local Communists. Local, kaya nila ni local, may imported In China. In China mismo. Mga kaibigan. Hindi sila, itong task force na ito, para lang sa local. Ibig sabihin, laban ito sa sarili niyang mamamayan. Kung wala yung batas na yun, kung ang communist ideology dito, hindi ko sinusuporta na. Sabi ko nga sa inyo sa panahon ni Marcos, bakit ako nakilala sa radyo ng administrasyong Marcos? Kasi nung araw, nagpapatawag sila ng ng mga meeting sa Malacanang. Panahon ni Pangulong Marcos, lahat ng broadcaster sa iba't ibang himpilan, mga commentator. Yan sila Noli Boy, wala yan, nasa labas lang yan. Natuklasan ako dahil saan? Sa aking, di ba? Kinukwento ko sa inyo dahil nakikinig sa atin madalas yun si Kajun Mariano, dating artista yun Sa kanya ko kinuha yung kopya ng sinulat ni Ross Munro na nalathala sa pahayagan. Kasi yung hawak niyang papel na-translate sa Tagalog. Yun anti-communist yun Yung binasa natin yun, karanasan yun na isinulat sa aklat na pangalan Ross Munro. Mga kaibigan. Tinagalog Kaya nga, humingi ako sa kanya ng kopya. Nung basahin ko sa radyo yun, hindi ko akalain. Yung palang Malacanang, nakamonitor. Walang gumamit sa radyo nun Bukod tanging ako lang kabago-bago ko lang nun. Sa radyo. Mga kaibigan. Kaya ipinatawag ako ni dating NTC, National Telecommunications Commission, Commissioner Antonio Barrero. Sino si Barrero at that time? Kanang kamay ni Mrs. Marcos yun Yan ang inuutosan ni Mrs. Marcos. Pag ang kakausapin mga nasa broadcast industry, yan ang kanyang Man Friday. Hindi ko alam kung bakit ako pinatawag. Nung makaharap ko alam mo sabi, kinongratulate ako. Sabi niya, napakinggan ka namin Ang ganda nung binasa mo, Tagalog. Walang gumamit sa radyo Mga kaibigan Alam niya man ninyo yung administrasyon ni Marcos noon, anti-communist yun. Di ba? Mga kaibigan. Natuwa. Sabi, kinongratulate ako. Pagkatapos noon, tuwing magpapatawag ng meeting ng mga commentators at mga broadcaster sa Malacanang, kasama na ako. Sila Joe Tarok, wala yan. Nasa labas lang yan Ang kasama ko, lahat ng mga veterano doon sa loob ng Malacanang. Alam nila madalas nakikinig sa atin si Sheriff Felicidario, tsaka yung kapatid niya na dating waiter sa Malacanang. Kilala ako noon dahil
Doon nga sa Malacanang, yung si Rudy Puti. Oh, mga kaibigan. Kaya, wala tayong magagawa kasi nung nawala si Marcos, na-legalize itong ideology na ito. Panahon ni Marcos, bawal talaga yan. Bawal mong ituro yan, idoktrina yan. Bawal yan. Ngayon hindi. Oh, ano katunayan mo? Bakit mo sasabihin, not yet, NPA? Hindi nga NPA, pero not yet. Sipin mo yun. Pagkatapos, sabi niya, Liza Soberano, ayan, dinidirekta niya yung tao. There's still a chance to abdicate that group. Ako hindi ko na subaybayan kung ano ang dahilan. Ito yata si Liza Soberano, may mga sinasabing laban sa maling ginagawa sa gobyerno, pinupunan niya. Pero, mga kaibigan, freedom of speech niya yun . May freedom siya . Bakit? Sino kayong mananakot ng ganyan basta-basta? Hindi ba? Bakit nyo ginagawa yan? Yan ba gusto ng incheck? Yan ba utos sa inyo ng incheck? Ng China? Sabi niya, there's still a chance to abdicate that group. If you don't, you will suffer. Ayan, tinan mo. May chance ka pa na talikuran, abdicate the group. Kung hindi, sabi, sasapitin mo yung sinapit ni Josephine Ann Lapira. Mantakin mo yung sabihin mo, pinatay pala ito. Itong Josephine na ito. Napatay ito. Bakit mapapatay doon? Hindi naman underground yan si Liza Soberano. Di ba? Tsaka si Catriona Gray. Catriona Gray, tinitingalaya sa buong mundo. Sino ka? Ano ka ba? Nagpapasiklab? Gusto mo sumikat? Sa kapinsalaan ng ibang tao? Yung hindi ba terorismo yan, yung ginagawa nitong si General? Hindi ba yan ang terorismo? Hindi ba ang terorismo, pananakot yan? Naghahasi ka ng takot? Di ba? Sana kung ang matatakot dyan, ito lang mga ito . Siyempre yung publiko, maalarma yan. Anong kasalanan nito? Mga magnanakaw nga nakasama nyo sa gobyerno Hindi ba? Walang puknat hindi nyo nasasawata Yan ang talagang terorista, yung Congress. Terorista ng pondo yan Gaano karaming sanggulang pinatay niyan? Namatay sa gutom. Tingnan niyo, pinagpaparti-partihan lang ang pera ng taong bayan. Sila lang ang naghahati-hati. Hindi ba itong ginawang ito mismo ni Parlade, ito ay, yan terorismo. Yan ang terorismo. Tapos baliktad, sasabihin mo, terorista, yung nagsalita, naging guest speaker. Lintik po mga kaibigan. Kayo ang pabrika ng ng terorista Kaya yung mga tao napipilitang sumama dyan sa ganyang mga kalokohan Hindi ba? Sapagkat dahil sa ginagawa ninyo. Mga kaibigan, hindi yan ang terorista. May terorista ba sexy? Ang gaganda niyan. Catriona Gray. Tanong mo kay Manong Chavit Singson kung terorista si Catriona Gray. Di ba nakakunan sila? Nagtutulog-tulogan si Chavit para madikit dong kay Catriona Gray. Di ba? Nabuking siya ni Catriona Gray
Gusto niyang daganan eh. Ha? Gusto niyang yung pumiplesing. Ha? Tsumechempo eh. Pagka kumagat, huli na. Di ba? Lintik, ang babaw, Luma na style ni Governor Chavit eh. Mga kaibigan eh. Di ba? Kinantsawan pa nga siya ni Presidente Digong nyo eh. Di ba? Better luck next time daw. Nagtulog. Sipin mong gaganda niya. Mas mukha ka pang terorista dyan eh. Pagdikitin nga kayo niyan. Ano ba itsura mo? Ganyan ka makapagsalita. Ha? O gusto mo lang talaga mapag-usapan, baka may balak ang kumandidato rin. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Bueno, ito namang si Senador Lacson, ito isa pang salarin nito eh. Mantakin ninyo, yan ngayon naglalabasan na yung kunyari sinasabi ngayon ni Lacson, paliwanag nyo nga, bakit ganito yan, ganon, yung implementing rules and regulations para doon sa anti-terror bill na ginawa ng gobyerno tsaka ng Department of Justice na mere suspicion pwede ka ng di lahat pwede mong gawin yon. Paano ka makiklear? Sa husgado na. Kung yung husgado matino pa. Kasi may mga konting mga husgado ngayon nakikita ko matino. Mga nagdidesisyon. Konti na lang yun. Ngayon, eto si Lacson, nung pinagpipilitan nila to, di ba? Pinagpilitan nila, nung ipasa nila. Magandaan niya yan. Pagka yan ang hindi na ipasa, yan ang pagsisisihan nyo sa bandang uli. Di kasama sila sa gumawa ng kalukuhang ito. Ngayon, lahat ng klaseng panganib nakaamba na. Diyan sa anti-terror law na yan. At doon sa implementing rules kung paano, yung mechanics, kung paano nila i-implement. Sila rin eh. Sipin mo, yung bumubuo na magsasabing ililista ka ron, Malacanang din yun eh. Mga kaibigan eh. Pagkatapos, may Court of Appeals daw. Siguro, doon magpapa-issue ng warrant. Sino ba nagsabing nagalit dyan sa Court of Appeals? Di ba si Presidente Digong nyo? Nung bago siyang upo? Ayoko yung mga TRO dyan binibenta raw yung TRO sa Court of Appeals. Tapos yun ang pagagawin nila. Di siyempre, alam nyo na kung ano mangyayari. Di ba? Mga kaibigan. Ang sabi ni Lacson dito, ito naman tungkol sa budget. Ang sinasabi niya, taliwas daw sa paniwala o pananaw nitong si Senate President Vicente Soto III. Ang sabi ni Lacson, there cannot be a presumption of regularity. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng ipalagay na tama yung legal yung yung ipinasang batas. May issue kasi ngayon.
Ang issue dyan sa budget, sinalamangka yung budget. Merong violation sa Constitution. Yung pinasa ng Kamara. Kasi pagkatapos ng ipasa nila, ipapasa nila yan sa Senado, di ba? Ngayon, nirikisa, isa-isang pinag-aaralan nila ngayon yan, binabasa nila. At nakita na ron, nitong si Lacson, na merong 20 billion worth na ang tawag institutional amendments na inaprubahan ng isang maliit na committee ng House of Representatives sa panukalang 2021 national budget. Iginigiit ni Lacson na ang pag-amyenda pagkatapos na ang panukala ay maipasa na o maaprubahan na sa third and final reading. Yun yung third and final reading. Halimbawa, naipasa na. Pagkatapos, at saka sila gumawa ng amendments. Ipinasa muna nila. Tapos, saka nila kinargahan. Tsaka nila ginawa yung mga pagbabago. Labag sa konstitusyon. Mga kaibigan. Hindi ba kaya nga may first reading, second reading, third reading, yun yung final? Bakit ho meron ng prosesong yun? Para mabusisi ng mga mambabatas kung lahat yun ay talagang tama nakalagay doon. Lahat ng budget ng mga, kaya nga naghihiring pa yan eh. Di ba? May mga department hearing yan, o lahat ng opisina ng gobyerno. Naghihiring yan. Kanya-kanyang araw yan. Kung DFA ngayon, ibang araw naman DOLE, ganun yan eh. Di ba? Dahil bawat department, merong budget yan na hinihingi para sa susunod na taon. Mga kaibigan, ano ang purpose nung investigation, yung hearing, budget hearing? Pagdinig yun eh. Tatanungin ka ron. Uusisain sa'yo, para saan tong budget na to? Bakit napakalaki naman ito? Ano ba itong ipagagawa ninyo? At merong mga reading na sinasabi para nga po mabusisi ng gusto. Mahimay nila. Kung lahat ng nakasaad na pondo ron ay legal. Ngayon, bago mo yun aprobahan, bago aprobahan ng buong kapulungan ng Kongreso, ng Kamara, ang ginawa nila, inaprobahan agad, nagpasikla, kailangan magpasikla kay Presidente Digongyo, di ba? Si Velasco. Approve! Kaya ko yan. Yan. Kasi nagmamadali si Digongyo eh. Malaking pera yan, baka ano yan laki nang hinihingi pa naman ng military dyan. Natawa ko, may nabasa ko, budget daw. Ang laki, ibibili raw ng aeroplano. Alam niyo bibilin, Tora-Tora. Mga kaibigan, yung ginamit sa Tora-Tora, wala na nun eh. Bulok na yun eh. Kung ilang daang milyon yata, o bilyon, ipambibili ng Tora-Tora, mga kaibigan, C-130. Ngayon, eto ho, ang ginawa nitong mga tulisan sa Kamara, itong mga buhayang ito, ang ginawa nila,
ay inaprobahan pagkatapos tsaka sila nagsingit. Tsaka nila sinalamangka. Yung mga pondo kasi nabuko na yung kay Cayetano di ba? Ang ginawa nila para makinabang pa rin sila doon sa pondo, katunayan di naman nabago yung presyo Yung halaga ng budget sa 2021 Di ibig sabihin, nandun pa rin yung mga pork barrel. Ngayon, yung sa kay Cayetano, nabuko na yun. Na-identify na yung mga pork barrel. Kaya, kailangan ilipat-lipat na naman nila, imagicin nila kung saan nila itatago. Yun. Pero, mga kaibigan, tayo po'y wala na namang oras, kaya pansamantala tayong magpapaalam sa mga nakikinig po sa atin sa radyo. Tayo po'y napapakinggan alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi dito po sa impilang DWBL 12:42 sa inyong mga talapitan. Lunes hanggang Biyernes po yan Pero wag kayo alas dahil magbabalik po tayo para po sa ating live streaming hanggang alas 12 po ng hating gabi. Huwag po kayong aalis. Matalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumapatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Percy Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, Manny Pacquiao. Maraming salamat po.